Magandang araw sa lahat at lalong-lalo na sa iyo, Sir Bob. Ako si Dito, tricycle driver. Kadalasan kasi nakatutok ako palagi dito sa channel nyo na may dalang speaker. Palagi ko rin kinokonek doon sa phone ko para marinig din ang mga kasamahan ko. Ang ruta ko ay sa palengke at maging dito rin sa UP campus. Dito yan sa Cebu City, Sir Bob. Ang sabi ng mga kasamahan ko ay huwag akong magsasakay ng mga pasahero lalo na kung sa campus na yon makikita. Nagtaka pa nga ako at napatanong kung bakit. Basta daw. Pag uwi ko naman, tinanong ko din kay nanay yung tungkol doon. Dahil nga luma na daw yon at medyo matagal nang walang nag-ooperate, baka raw may masasamang tao, kaya mag-iingat raw ako. Isang tanghaling tapat yon. Habang napadaan ako sa campus, may mga nagtitinda rin naman sa gilid. Pero pagdating ng hapon ay wala nang nagtitinda doon. May naihatid kasi ako sa tapat nito. Pagtingin ko sa loob ng campus, pansin ko sir na may babaeng nakasuot ng uniform. Nagtaka ako. Ang alam ko kasi ay walang tao sa loob nun dahil may malaking karatula na bawal pumasok. Naisip kong baka kabataan at malamang ay nag-cutting class. Doon ko naisipan na tumambay. Kapag pinagmamasdan mo yung campus, nakakatakot kasi malaki siya at maraming masukal. Kaya nahiwagaan ako doon sa estudyante na nakayang tumigil doon. Umalis na rin agad ako matapos iabot ng sakay ko yung bayad niya. Pagbalik ko sa pilahan nagkukumpulan ang mga ugok. Uy, anong meron? Tanong ko pa sa mga kasamahan ko. May papansit pala, dala daw ni Amdoy. Kumuha at nakisalo ako sa kanila. Pagkatapos ay nabanggit ko nga yung babae na nakita ko kanina sa campus. Natahimik sila, pero kanina ang gulo. Sabi nung isa, imposible daw na may makapasok doon kasi sarado nga yun. Doon ko nga lang din naalala na oo nga pala. Walang ibang daraanan ang mga papasok doon dahil bukod sa may karatulan na ay locked pa yung gate na mataas. Pero inisip ko na lang na baka may ibang dinaanan yung babae. Lumipas yung maghapon. Maaga akong umuwi. Mahirap na, baka totoong hindi buhay na tao yung nakita ko. Pero kung may mga pumapara naman sa akin, humihinto ako. Napaisip tuloy ako kung may multo ba sa katanghaliang tapat. Sayang din kasi yung kita. At kilala naman siguro ng mga nagtitinda doon yung karaniwang naisasakay ko. Isang araw, dalawa na lang kaming nasa pilahan ng kasama ko. Mga bandang 6:00 na rin yun ng gabi. Nagkaroon na ng sakay ito kaya ako na lang yung naiwan doon. Di ko alam kung babalik pa yung iba. Pero sa tansya ko ay baka hindi na. Tumawid muna ako sa kabilang side para bilhan ng ulam si nanay. Tamang-tama na pagkabalik ko ay may isang dalaga ng sakay. Kahit na mag-isa lang siya ay umandar na kami. Ayos na yung isa basta may sakay lang pauwi. Pero wala pa sa kalahati ay pumara na siya. Natawa ako kasi 20 lang yon. Pero kesa naman sa wala, ayos na yon sabi ko. Pagbaba niya, diretso na rin akong umuwi. Napadaan ako sa UP campus. May kadiliman kasi na halos wala ng ilaw yung poste doon. Mula sa liwanag ng sasakyan kaya nagkaroon ng liwanag doon sa lugar. May naaninag akong isang matandang babae na malapit sa gate. Bumusina ako, tanda ng pakikiraan. Bilin din ni nanay yon kaya ginagawa ko. Paglampas ko ay mabilis akong lumingon. Itinigil ko muna yung andar ng tricycle. May naasalubong kasi akong isang sasakyan kaya tiyak na may ilawan yung matanda doon. Pero wala yung matanda, Sir Bob. Nagtaka ako kung saan siya nagpunta. Imposible namang nakatawid ito agad. Sa naisip kong kakaiba ay bigla akong kinilabutan. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Pinaarangkada ko agad yung tricycle ko para makalayo sa lugar. Pagdating sa bahay ay sakto namang nakahain na si nanay. Nabanggit ko nga yung tungkol doon sa matanda. Ang sagot niya, basta ipalagi lang daw akong bumusina at walang mangyayari.
Hanggang sa isang gabi, nawala sa loob ko na hindi nga pala dapat magsakay sa tapat ng campus dahil sa isang dahilan. Walang ilaw doon at walang tao. At sinong matapang na tao ang gagawa nun? Bali mag-asawa yata yung naisakay ko. Parehong sa loob ito na upo. Nang tanungin ko sila, hindi naman sila kumibo. Hindi ko tuloy alam kung saan sila ihahatid dahil medyo malayo na rin kami. Para bang wala silang balak pumara. Kaya naman Sir Bob, itinigil ko yung tricycle tapos bumaba ako para silipin yung mag-asawa. Sa pagtataka at kaba, hindi ko alam kung nasaan sila nagpunta dahil pagsilip ko sa loob ay wala na akong sakay. Napalunok ako dahil papaanong nangyari yon, sumakay talaga silang dalawa. Napapansin ko pa silang nasa loob habang bumabiyahe ako. Hindi rin naman sila tumalon dahil mapapansin ko dahil sa ilaw at headlights ng tricycle ko. Doon ko naalala na hindi pala yumuyugyug yung sidecar ko. Tanda na may nakasakay nga. Kinilabutan ako at agad sumakay, saka pinadyakan. Halos paliparin ko na yung tricycle dahil doon. Nawala nga pala sa loob ko na sa tapat mismo ng campus ko sila naisakay. Kaya nang makauwi ako ay tinignan ko ulit yung sakay ko. Talagang wala na sila doon. Totoo ngang hindi ako namamalikmata. Muntik pa nga akong mapasigaw dahil sa pagsasalita ni nanay. Hindi ko yun sinabi sa kanya. Tinanong ko na lang siya agad kung naapaghapunan na ba ito. Kahit nga ang kumain ay hindi ko nagawa noong mga sandaling yon, sir. Basta natulog na lang ako nang hindi nagkukwento sa kanya. Kinabukasan ay sinabi ko yung na-experience ko agabi sa mga kasamahan ko. Ang sabi nila na wag na nga ako magsasakay. Kaso hindi ko alam kung bakit basta na lang akong tumigil sa kanila. Isang late na pag-uwi ulit yon. Bali babae naman yung naatayo doon. Naatingin siya sa akin at parang balak na pumara. Nagminor ako dahil balak ko siyang isakay. Mabuti na lang pala at napansin ko agad na wala siyang anino. Basta diretso lang siyang naatayo doon at hindi kumikilos. Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok at braso at parabang nanlaki yung ulo ko dahil doon. Mabilis kong ipinaling yung manibela dahil bala ko talagang itigil yon para isakay siya. At dahil malakas yung ilaw ko, ayun agad yung napansin ko dito. Pinahataw ko ng patakbo at nagtataka kung bakit sa akin lagi natatapat na pumapara ang mga ito at sa mismong tapat pa ng campus. Dahil nga kasi mga litaw sila doon, hindi na ako nagpreno ng mga oras na yon, Sir Bob. Basta ang nasa isip ko na lang ay makalayo sa lugar at baka mahabol pa ako ng mga ito. Nang masukat kong malayo na ako doon ay nagminor naman ako. Yung nginig sa katawan ko ay ganun na lang. Hindi lang kasi isang beses kong naranasan yon. Ilang beses na rin at hindi na yun nakakatuwa. Sa dami ng mga nagtatricycle, bakit parang parating ako ang natatapatan ng mga mahilig pumara sa campus na yon? Yung mga ligaw na kaluluwa. Dahil ba siguro walang ilaw at mga sira na lahat? Isa pa, delikado din sa lugar na yon. Mabuti at wala pa namang naitatalang na aksidente. Kung meron man, palagay ko ay malala ang maidudulot nitong pinsala. Kaso ay hindi pa doon natatapos ang nakakakilabot na pangyayari sa akin doon sa campus. Dahil isang linggo na rin ang lumipas mula ng insidenteng yon, ay hindi ko talaga maiwasan na abutin ng gabi o dilim sa pamamasada, lalo at gusto kong maghabol ng kita. Kung noon ay nasa gilid lang ang mga pumapara, noong mga panahon na yon ay nakakapangilabot na. Malayo pa lang ako at may nakasalubong pa nga akong isang motorsiklo. Nakailaw pa siya. Sa likod ko ay wala ng motor o kahit na anong sasakyan kahit na 7:00 pa lang naman. 3 lalaki ang nakita ko sa gitna ng kalsada, sir. At hindi lang sila basta nakatayo doon. Naadipa ang mga ito na para pang bawal dumaan. Napatigil ako agad dahil nakabarong ang mga ito. Naglakad sila at walang pasabi na sumakay ang dalawa sa loob at yung isa naman ay sa back ride ko. Yung pawis ko
hindi makuhang tumulo. Dahil sa mga itsura nila, nanlamig yung buong katawan ko. May kakaiba talaga sa kanila. Hindi rin sila nagsasalita. Idiniretso ko na lang yung tricycle ko pa uwi. Bahala na. Basta hinataw ko yon ng ubod ng tulin. Hindi na ako tumingin sa side mirror maski sa loob ng sidecar. Nang natanaw ko na yung bahay namin, ay bumusina ako ng malakas at sunod-sunod. Basta ko na lang inihinto yung tricycle ko. Maging si nanay nga ay nagulat dahil sa biglaan kong pagpasok sa loob ng bahay. Nang silipin ko yung tricycle ko sa labas, wala na nga yung mga sumakay na pasahero. Nanginginig pa ako nagkwento kay nanay na may naisakay akong 3 lalaking multo. Chinek nga ni nanay yung tricycle at wala nga. Dagdag ko na hinarang ako ng mga yon sa campus. Kita ko yung pagkagulat ni nanay. Natakot din siya sa naranasan ko. Dali-dali niyang sinara ang pinto tapos nagsaboy ng asin sa may pintuan at sa mga bintana. Pantaboy daw yon sa mga kaluluwa at lahat ng mga elemento. Magbuhat ng sunod-sunod ang mga naranasan kong kababalaghan ay ilang araw din akong hindi muna pumasada. Baka kasi maulit na naman yon, Sir Bob. Natakot na rin ako noon at na-trauma. Nang bumalik naman ako sa pamamasada ng tricycle, may ilan akong naranasan na pagpapakita pero dire-diretso lang ako. Minsanan naman na. Sa pagkakaalam ko ay wala na akong naisakay na multo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa mga nakikinig. Nakahiligan ko na rin na makinig ng mga kwentong kababalaghan dito sa channel nyo. Minsan ay pampaantok ko na rin. Ako nga pala si Greg, isang CQ dito sa Mosileo lang din sa Cebu. Bali ang tatay ko ay taga rito at yung nanay ko ay Ilocana naman. Pero mas pinili namin dito na tumira dahil mas maraming hanap buhay. 26 years old na ako. At meron na rin akong 1 taon na nagbabantay dito. Nung una, takot ako kasi sabi nila itong Casa Gorordo ay unang naging tahanan ng mga obispo. Siyempre dahil sa luma na, matatakot ka talaga. Takot din naman ako, pero trabaho ko kasi kaya titiisin ko. Palagi akong naglilibot sa bawat pasilyo. May dala akong rosaryo. Kaya kahit medyo alanganin ako ay kailangan magmatapang. Trabaho ko rin kasi. Buntis na kasi yung asawa ko noon at kakakasal lang namin nung 1 taon kaya nagtiyaga na akong pumasok dito. Marami na rin kasi akong naririnig na hindi kaaya-ayang tunog pero binabaliwala ko lang. Walang mangyayari sa'yo kung paiiralin ko yung takot. Pero nang magkaroon ako ng kasama ay nagkaroon ako ng dagdag tapang kasi 2 na kami naglilibot dito palagi. Tawagin natin siyang Ramon. Kasama ko siya lagi dito kaya medyo gumaan naman yung pairamdam ko kasi hindi na nga ako mag-isa. Kahit kasi sa araw ay kinikilabutan ako kada papasok sa loob ng museum. Para bang may mga matang nakasulyap palagi kahit na hindi ko nakikita. Pero para sa akin, mas mabuting hindi ko sila makita dahil baka mamaya ay atakihin pa ako sa puso. Mahirap na, baka mabiyuda agad yung asawa ko na manganganak pa lang nun. Bali isang malaking bahay ito, Sir Bob. At ang nakasanayan na lang itawag ay museum dahil na rin sa 4 na henerasyon na itong tinirahan ng pamilya Gorordo. Isang gabi ay naglilibot ako sa taas habang si Ramon naman ay nasa ibaba. Nakarinig ako ng mga hagik-gikan ng mga bata. Napatigil ako sa paglalakad at pinakinggan ko yung mga boses na yon. Kahit na kumakabog yung dibdib ko sa takot ay nilakasan ko na lang yung loob ko. Hindi ko na naituloy na ihakbang yung mga paa ko, Sir Bob, kasi may nakita akong aparisyon na para bang naglalakad na tao o parang matandang lalaki. Basta, kinilabutan ako dahil doon. Umatras ako kasi hindi na tama yung mga naririnig at nakikita ko. Nakahinga na lang ako noon ng maluwag nang tawagin ako ni Ramon.
Buong akala ko ay nasa likod ko siya kaya lumingon ako. Ang kaso, walang tao doon. Wala si Ramon. Ang kaso mo, dinig na dinig ko talaga yung boses niya kaya hindi na ako umakyat pa at bumaba na sa unang palapag. Masyado na kasing luma ito kaya ang dami na talagang mga kababalaghan. Sa susunod nga magpapalipat na lang ako at baka kung magtagal pa ako ay kunin na ako ng nasa itaas. Huwag naman sana dahil hindi ko pa makikita yung magiging anak namin. Lumipas ang ilang mga minuto, nasa baba na ako nun. Nang dumating si Ramon. Bala ko sanang tanungin siya pero naisip ko na baka matakot din ito. Halos magdamagan din kami nitong dalawa. Umuuwi naman ako, kaso lang ay mahaba ang oras ko na narito sa museum kaysa sa bahay. Wala dito na kasi ako nakapag-apply nun. Pero balak kong kausapin noon yung bisor namin kung pwede magpalipat ng lugar. Hindi ko na kasi nagugustuhan yung nasa paligid habang tumatagal. Para bang ayaw ng mga nakatira dito na may bantay na gaya ko. Wala akong sinabi kay Ramon dahil isa pa yun na duwag. Parang ang mas duwag pa siya sa akin. Basta, tuloy lang kami sa pagtatrabaho kahit na hindi na ako maatayo ng maayos kada sasapit ang gabi. Pero akala ko ay walang nararamdaman si Ramon kaya ayos lang kako. Isang gabi ng Biyernes yon habang malakas ang ulan. Yung ilaw na nakakabit basta na lang nagloloko. Isabay mo pa sir yung malakas na hangin ng mga oras na yon. Ang sabi ko kay Ramon, wag na kaming maghiwalay pa. Pumayag naman siya. Doon na lang kami sa first floor para kung may magpakita man, makatakbo kami agad. Wag naman sanang magkatotoo yung nasa isip ko. Mas lalo lang lumakas yung hangin, kaya pumasok pa kami ni Ramon sa loob. Nagulat ako kasi biglang kumalabog yung bintana. Malakas din kasi yung ulan, sinabayan pa ng hangin. Ang sabi ni Ramon ay baka bukas mag-resign na siya. Kakaiba raw kasi itong Casa Gororto sa lahat ng binantayan niya at nilibutan. Ako man hindi ko yun maitatanggi dahil madalas nga akong makakita ng mga anino, pati na mga boses. Kahit na ako lang naman ang mag-isa noon o kaya kaming dalawa lang ni Ramon na alam ko namang hindi siya. Hindi rin naman yun nanggagaling sa cellphone o radyo. Pero natitiis ko na lang. Kailangan ko kasi ng trabaho. Pero nung mga sandaling yon, napaisip din ako na baka magpalipat na rin ako matapos ng duty na yon. Ako na nga lang yung tumatagal na si Q dun sa museum. Kung dati, mga tawanan ang naririnig ko, na mga sumunod na ay iba, sit-sit at iyak. Kaya halos mangilabot ako dahil doon. Napakalinaw sa pandinig ko na may umiiyak talaga. Sa may dakong hagdan, rinig naman ni Ramon yung mga yabag na para bang may pababa na gawi sa aming dalawa. Hindi nga ako nagkamali, Sir Bob. Akala ko itatakbo si Ramon at iiwan ako. Napansin ko na may isang matandang lalaking nakasuot ng parang pari. Yung mga mata niya ay kulay itim lang. Napasigaw na nga si Ramon. Takot din ako pero hindi ko siya pwedeng sabayan. Ang ginawa ko ay hinila ko siya para sana lumabas. Ang kaso, bigla naman nagsara ng malakas yung pinto. Nanlaki yung mga mata ko. Kinuha ko agad yung rosaryo ko na palaging dala. Humarap ako sa matandang lalaki at nagdasal. Lalo pa yatang nagalit kasi mas naragdagan yung mga ingay at kalabog. Ang dami ng mga anino. Hindi ko na nga halos alam kung saan ko ibabaling yung ilaw ng flashlight ko. Ito namang si Ramon, sigaw ng sigaw. Napadyos ko po na lang ako sa loob-loob dahil parang ayaw umalis ng matandang lalaking nasa bungad ng hagdan. Naatayo lang siya doon at nakatitig sa amin. Pinatigil ko si Ramon at niyaya kong magdasal ng taimtim. Kulang na nga lang ay maihi siya sa takot. Napakalamig ng mga kamay niya. Nagsimula na kaming magdasal habang palakas ng palakas yung hangin sa labas. Alam ko na mas maapangyarihan ang Diyos, kaya pilit kong hindi pansinin yung ingay at nagdasal ng taimtim. Hanggang sa unti-unti,
Kumalma ang hangin pati na yung ulan sa labas. Parang mas tumahimik na rin ang paligid. Pagdilat namin ni Ramon, wala na yung matandang lalaki sa may bungad ng hagdan. Wala na rin yung mga aninong nakikita namin sa paligid. Nakahinga na talaga ako ng maluwag. Tuluyan na rin tumigil yung ulan kaya napanatag na yung kalooban namin pareho. Kahit na kumalma na ang lahat at tinig yung mga pagdaan ng mga sasakyan sa labas, ay iba pa rin ang pairamdam dito mismo sa loob ng museum. Napalinga kami sa paligid at tahimik na rin talaga. Kinabukasan noon ay nagsabi kami sa bisor na ilipat na lang kami ng lugar. Kung ayaw nitong pagbigyan ng aming pakiusap ay mapipilitan din naman akong mag-resign at maghanap ng ibang trabaho. Nalisino naman sa iba si Ramon. Ang sabi sa akin ng bisor ay tataas sila ang pasahod sa akin at mag-hire ng panibagong mga kasama. Pumayag naman ako dahil nga kailangan ko rin ng pera nung panahon na yon. Naisip kong hindi pwedeng basta-basta umalis lalo at nagbubuntis yung asawa ko. Pero makalipas ng ilang buwan, matapos ng pagtitiis sa mga pagpaparamdam at nang maapanganak na yung asawa ko, ay lumipat na rin ako ng trabaho. Ngayong taon lang din ako nag-resign doon at nakalipat din naman ng ibang majujutihan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at sana mailahad nyo to sa channel. Magandang umaga boss at sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. Sa atunayan nga matatakotin talaga ako pero hilig kong makinig ng mga kwentong kababalaghan. Tawagin na lang akong Paulo. Itong ikukwento ko ay mga ilang taon na rin nangyari. Naging janitor ako sa hotel na medyo may kalumaan na rin talaga. Sa Moncada Hotel. Dito na rin ako namulat dahil parehong taga Cebu ang mga magulang ko. Ako ang bunso at dalawa kami ng ate ko. May asawa na siya pero nasa bahay pa rin ito nakatira. Halos ilang taon na rin akong janitor noon sa hotel na yon. May mga naririnig akong kwento pero di ko na lang pinapansin. Mas priority ko kasi yung trabaho kaysa makinig sa mga kwentong kesyo may mga naririnig daw sila sa mga kwarto lalo na doon sa room 13. Kahit naman saan siguro ay may multo. Ayoko na lang talaga makinig kasi nga boss, medyo matatakotin ako pagdating sa mga multo. Isang umaga nga nun ay nagmamadali akong linisin ng isang kwarto kung saan nag-check out na yung mag-asawa. Ang katabing kwarto nito ay yung may sinasabing may ingay daw. Dahil umaga naman yon, malakas ang loob ko na naglinis. Lumibas pa ang kalahating oras ng paglilinis ko doon. Wala namang ingay o kahit na anong kaluskos. Ang sabi ko na lang sa sarili ay tinatakot lang ng mga staff at mga guests ang sarili nila. Paglabas ko ay napansin kong parang bukas ng bahagya yung pinto ng room 13. Nagtaka pa ako dahil kanina lang bago ako pumasok sa kabila at nang daanan ko ito ay sarado naman. Pero naglaro sa isipan ko na baka may naglinis at hindi na isaradong mabuti. Bumaba na ako para malinis ko na yung iba pa. 3 lang kasi kami, kaya kailangan mabilis kaming kumilos para hindi na lumipat pa sa iba. Sakto lang din ang sahod. Napagkakasya naman kahit na napaamahal ng mga bilihin. Bilib din ako kay nanay dahil nababudget niya kahit papaano yung binibigay ko. Kahit wala sa isip ko noon ang mag-asawa na, kailangan ko pang tulungan ang mga magulang ko. Para na rin magkaroon sila ng kaginhawaan, hindi yung puro hirap na lang. Kaya ako nagtiis doon sa trabaho dahil kahit papaano nakakaraos naman kami kaysa maging tambay lang. Buong maghapon ay wala ring patid ang paglilinis ko. Kaya nang pumasok ako ng storage area ay hindi na rin ba ako nagtagal doon. Kahit nga nung tapos na akong magtanghalian ay trabaho na agad. Inabot rin ako ng gabi dahil may OT naman at dagdag sahod din yon. Sayang kaya pinatos ko na
kahit paalanganing oras na. May mga tao pa rin naman dito kasi madalas ay overnight. Kaysa nga naman magbiyahe sila ng gabi, edi tumuloy muna. Habang papunta ako sa lobby, ay may mag-asawang nag-check-in. Sa room 12 sila, kaya ako na yung naghatid. Iniwan ko muna pansamantala yung mga panlinis doon habang nagre-ready pa yung ibang mga staff. Binitbit ko yung bag nila para dalhin sa taas. Kasunod ko naman yung dalawa. Nagkukwentuhan sila habang naglalakad kami paakyat. Sira kasi yung elevator nung mga panahon na yon, kaya naghagdan na lang muna. Nandito na ho tayo, ma'am, sir. Singit ko pa sa pagkukwentuhan nilang dalawa. Ipinasok ko yung mga gamit nila doon. Mga bandang 9:00 na rin ang gabi yon. Paglabas ko ay ngumiti pa ang mga ito sa akin. Nilampasan ko ang room 13 pero saglit akong napatigil kasi bumukas yung pinto nito. Tumigil ako, boss, pero hindi ako lumingon. Nakaramdam ako ng takot sa kung anong pwedeng makita. Puno ng kaba yung dibdib ko kaya pinilit kong maglakad kahit sobrang bigat ng mga paa ko. Yung pakiramdam ba na parang ayaw kong paalisin doon. Nilakasan ko na yung loob ko. Basta iniisip ko na lang na makaalis ako doon at nakahinga na nga ako ng maluwag, boss, ng makababa. Napabalik pa ako ng tingin nang nasa lobby na ako at kinuha ko yung mga panlinis ko. Buong magdamag ay nasa lobby lang ako. Kakwentuhan pa yung ibang mga janitor at yung staff. Nagkape pa nga kami para hindi antukin. At dahil ayoko munang maglibot sa mga kwartong walang tao, ang sabi ko na medyo masakit ang ulo ko. Yung naranasan ko kanina, kinilabutan na ako. Ano pa kaya kung makakita ako sa personal? Sa kalaliman ng gabi, naisipan pa ng mag-asawa na tumawag sa baba. Nagpapadeliver daw ng malamig na tubig. Napakamot ako sa ulo dahil bakit kung kailan naman nag-alisan na yung mga kasama ko ay saka naman tumawag yung mga yon. Pero syempre, customer service. So dahil walang ibang available, ay ako na lang muna ang inutusan. Kahit na ayoko, ay wala namang magawa. Kami na lang talaga ang magdadala. Habang bitbit ko yung mga bottled water galing pa sa cooler, kumatok na ako nun sa pinto nila. Yung mga mata ko, naglulumikot ka at tingin sa atabilang na kwarto. Nakakunot ng noo yung lalaki nang buksan niya ang pinto. Sabi ko agad dito ay dala ko na yung in-order nilang tubig. Nagtaka pa yung lalaki at kinising pa yung babae. Nang makalapit ito ay sinabi kong dala ko na yung tubig. Pero sabi nito ay wala daw silang hinihingi o in-order dahil may dala silang sariling tubig. Napakamot ako sa ulo dahil inutusan lang din ako. Aalis na sana ako nang tawagin muli ako ng mag-asawa. Lumapit ako dahil parang importante yung sasabihin nila. Yung sinabi nila, yung talagang ikinagulat ko. Sabi ng babae, "Pakisabihan nyo naman yung kabilang kwarto. Sobrang ingay kasi. Hindi man nila alam na nakakaistorbo sila sa kabilang kwarto." Ayun, boss. Wala naman kasing naka-check-in sa kabila, kaya paanong maingay? Sinabi ko yun sa kanila. Sabi pa nung lalaki, imposible daw dahil mula daw kanina pa ay panay na ang kalabog at ingay sa kabilang kwarto sa room 13. Napamura ako sa isipan nun. Sa pagkakasabi nila ng ganon ay nagpaalam muna ako. Yung kilabot ko talaga habang naglalakad sa hallway. Dire-diretso lang ako at hindi ko tiningnan yung pinto ng room 13. Ang kaso, nang tumapat ako doon, ay napatigil ng kusa yung mga paa ko dahil bumukas itong muli. Bigla akong nanlamig dahil mula sa loob ay pula ang ilaw nito. Mas lalong naadagdag ng takot sa akin ay may babaeng nakatayo habang naatalikod ang gawin nito sa akin. Namulagat talaga yung mga mata ko. Sinubukan ko pa nga sumigaw, boss, pero parang walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Sa sobrang takot ko siguro yon. Nakakatakot nang humarap yung babae sa akin. Naangisi pa ito. Nang napatingin ako sa mga paa niya ay hindi yun nakalapat sa sahig.
Natataranta na lang akong tumakbo palayo habang binabanggit na may multo. Kahit na makababa na, ay dun ko napansin yung sobrang kilakbot. Dinaluhan ako ng isang staff. Kinuhanan niya ako ng tubig dahil nabitawan ko na nga sa hallway yung dala kong tubig para sana doon sa nag-check-in. Tinanong ako nito kung anong nangyari. Wala akong masabi dahil sa hingal at sobrang pagkabigla. Naglapitan na nga yung ibang staff sa amin. Mga ilang minuto siguro akong pinakalma at sinabi ko yung mga nakita ko dun sa taas. Pansin ko yung takot sa mga ito at gaya ko ay nabahala rin sila. Sino ba naman kasi ang hindi kikilabutan kapag ganun yung nakita mo sa room 13? Tapos may mga paramdam at ingay pa. Ang sabi ko nga, natatakot akong umakyat doon kahit umaga pa. Dahil sa insidenteng yon, nagdesisyon yung pamunuan na permanenteng isarado yung room 13. Kesa matakot daw ang lahat, ay mas minabuti ng ganun ang gawin. Pag uwi ko kinabukasan, kinuwento ko yon kina nanay. Ang lakas daw ng loob ko para tingnan pa yung kwartong yon. Kahit nga ako ay hindi rin maapaniwala na mararanasan ko yun doon dahil ilang taon na rin ako nagtatrabaho doon. Kumbaga, yun yung first time. Dahil nanaig yung kaisipan ko na umalis na ako doon at baka kung hindi ay maranasan ko na lang yung kababalaghan doon. Matinding takot talaga yung naramdaman ko na natroma pa nga ako. Sabi ni nanay ay maghanap na lang daw ako ng ibang trabaho. Sagot ko naman sa kanya, sir, hindi nga lang ganun kadaling maghanap agad. Nag-resign na rin ako doon sa hotel pero habang hinihintay ko yung last day ko noon ay nag-a-apply na ako sa iba. Awa naman ng Diyos, hindi ako nabakante at may trabaho agad. Ang ipinagdasal ko lang noon ay sana wala na ulit akong maranasan na pagpaparamdam o pagpapakita ng mga multo. Ito lang muna, boss. May ikukwento pa ako sa susunod na mas nakakatakot pa dito. Ewan ko ba, patatakutin ako sa mga multo. Pero hilig ko pa rin ang makinig ng mga kwentong katatakutan. Basta tuloy-tuloy lang po sa upload.